Ang kwento ay tungkol sa paghihiganti at tumatalakay sa makabansang politika, pati na rin ang mga inosenteng buhay na naapektuhan ng mga ganitong kilusang politikal. Ang istorya ay sa isang grupo ng mga tao na nagtipon sa isang studio sa Pransya para pag-usapan ang hinaharap ng politika ng bansa. Hindi nila alam na maaari nilang pagbayaran ang pagkamatay ni Max, isang estudyanteng napatay ng pulis. Si Alice ang tagapamahala ng studio kung saan nagkita-kita ang grupo. Kasama sa mga dumalo si Evie, pamangkin ni Frank, na isang batang mamamahayag at news anchor sa channel ni Frank, ang Nationalist News International, DD. Ang Pransya ay nagulo ng karahasan na dulot ng propaganda ng AD at ng organisasyong ultra-right youth movement na pinamumunuan ni Gaspar. Nandoon din si Piero, isang manunulat na ang mga aklat ay nagdudulot ng masamang epekto sa mga kabataan. Ang ACDC ang nasa gitna ng lahat ng ito, sumusuporta kay Victor, ang babaeng tinuturing na magiging susunod na pangulo ng Pransya. Nakikinabang siya sa propaganda ni Didi, Piero, at Gaspar, at tumatanggap ng pera mula sa isang misteryosong tao na si Hes. Nagtipon sila sa Chtiyo para ipagdiwang ang kanilang tagumpay at planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang. Ngunit may ibang plano si Alice para sa grupo. Lumabas siya ng gusali at pumunta sa isang lugar kung saan idaraos ang kanilang party event. Pagdating, pumasok si Alice sa isang hall at nadaanan ang isang housekeeping staff na naglilinis. Dumaan lamang siya at nagtuloy sa isang maliit na hall kung saan inayos niya ang kalat sa mesa. Pagkatapos, may inilagay siyang bagay sa dingding at pumasok sa isang lihim na silid. Diretso siyang lumapit sa isang bintana, binuksan ito, at sinubukang manigarilyo. Ngunit may napansin siyang tao sa ibaba, kaya agad niyang iniwan ito, dumiretso siya sa isang silid, kinuha ang susi, at binuksan ang isang drawer na naglalaman ng mga file. Maingat niyang sinuri ang mga ito at kumuha ng isang file, na agad niyang kinopya gamit ang Xerox machine. Nang marinig niyang may paparating, dali-dali niyang ibinalik ang file sa drawer at nagtago sa isang kabinet. Dumating si Frank kasama si Hes. Habang nagtatago, nasilip ni Alice ang pag-uusap ni na Frank at Hes habang may pinipirmahan ang dalawa. Si Evie ay abala sa pag-ensayo ng kanyang speech nang dumating si Piero at nagbigay ng payo tungkol sa gagawin niya sa telebisyon. Samantala, si Alice ay naghatid ng mga production staff sa gate at pagkatapos ay dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng sobre at ipinasok doon ang file na kinuha niya. Matapos nito, nagbihis siya, nagsuot ng sapatos, inayos ang kanyang buhok, at naglagay ng apron sa kanyang baywang. Pagkatapos mag-ayos, pumunta siya sa mesa at sinulatan ang sobre na mailamang file. Lumapit siya sa bintana at nakita ang paparating na kotse na minamaneho ni Gaspar. Sinalubong ito ni Frank. Habang dumadaan si Evie, tinawag siya ni Gaspar at lumapit siya. Sinorpresa siya ni Victor sa loob ng sasakyan at ipinakita ang isang patay na baboy ramo. Nagulat si Evie at umalis na lamang. Lumabas si Ali sa gusali, dumaan sa likod, at nakita niyang may helicopter na lumapag sa isang field. Bumaba si Madam Murat at ang kanyang kasamahan at sinalubong sila ni na Frank, Evie at Piero. Dumiretso sila papasok sa mansion. Nagdala si Alice ng basket na may pagkain at iniabot ito sa isang lalaki bago isinara ang pinto. Mabilis na bumaba si Alice sa hagdan at nasalubong si Evie. Tinanong siya nito kung nagustuhan ba ang basket at kung bakit hindi siya nagpakilala sa mga bisita. Sinabi na lang ni Alice na marami pa siyang kailangang gawin kaya umalis na siya. Pumunta si Alice kay Gaspar na abala sa pagkatay ng baboy ramo na nahuli sa gubat. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis si Alice sa kusina at nagsimula ng maghanda ng mga pagkain. Kumuha siya ng mga sangkap at inilagay ito sa mga pagkain na lulutuin. Gumamit siya ng hiringgilya upang mag-inject ng lason sa mga pagkain at pati na rin sa mga bote ng alak. Binuhos niya ang ilang alak sa baso at hinalo ito. Matapos maihanda ni Alice ang mga pagkain para sa event, lumabas siya at tumayo sa labas ng gusali. Masaya siyang nakaharap sa terrace habang tanaw sina Frank at ang iba pang mga kasamahan. Dumating si Evie na nakabihis ng maayos at sinabi ni Alice na maganda siya. Inalok siya ng champagne. Ngunit tinanggihan ito ni Evie at sinabi na hindi siya umiinom ng alak. Umalis si Evie at umakyat kung saan nagko-cocktail sina Frank. Sinalubong siya ni Piero at inalok ng champagne, ngunit tinanggihan din ito ni Evie dahil hindi siya umiinom. Habang nag-uusap si Evie at si Madam Mura,
dumating si Frank at inimbitahan si Evie upang makipag-usap ng personal tungkol kay Piero na kailangan niyang bantayan. Madilim na at si Alice ay nasa loob ng kotse, inaayos ang wiring ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba siya at napansin ang bodyguard na nakabantay sa ibaba ng gusali kung saan sina Frank at ang kanilang mga kasamahan ay nagkakaroon ng cocktail party. Naglakad si Alice papunta sa gusali, ngunit hinarang siya at kinumpronta ng bodyguard. Samantala, sa terrace ng gusali, nagsimula na ang kanilang meeting at si Frank ang namuno. Winelcome niya ang lahat at sabay-sabay silang nag-toast gamit ang kanilang mga baso ng wine. Matapos ang toast, inimbitahan sila ni Frank na tumingin sa isang gusali sa tapat, na biglang nagliwanag dahil sa mga ilaw. Pagkatapos nito, bumaba sila sa ikalawang palapag, kung saan itinuloy ang kanilang usapan. Sa isang compartment malapit doon, nakasilip si Evie at pinapanood ang pag-uusap ni Frank at ng mga kasamahan nito. Lumapit sa kanya si Piero, na halatang medyo lasing na. Habang nag-uusap ang mga ito, napansin ni Madam Mura na nakatingin si Evie mula sa kanyang kinaroroonan. Sinarahan sila ng pinto, kaya naiwan silang dalawa ni Piero sa loob. Habang nag-uusap sila, sinimulang iharas ni Piero si Evie. Sa galit, itinulak siya ni Evie, dahilan upang bumagsak si Piero sa sahig. Sa sandaling iyon, pumasok si Alice, dala ang pagkain, at nasaksihan ang nangyari. Hindi nagtagal, pumasok din si Frank at agad na kinumpronta si Evie. Galit na sinabi ni Frank, "You are totally useless." Pagkatapos nito, tinulungan niya si Piero na tumayo, habang inassist naman ni Alice. Dinala nila si Piero sa itaas at ipinasok sa isang silid. Pinahiga nila ito sa kama dahil sa matinding kalasingan. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, ginamit ni Alice ang unan upang takpan ang mukha ni Piero hanggang sa tuluyan itong nawalan ng buhay. Dali-daling bumaba si Alice papunta sa basement upang maghugas ng kamay. Habang naroon, nakita niya si Evie na bumababa sa hagdan dala ang isang maleta. Agad siyang nagtanong, "Aalis ka ba?" Sumagot si Evie, "Hindi ko na mapagkakatiwalaan ang tiyuhin ko." Sinungaling siya. Habang nag-uusap sila, kumuha si Evie ng champagne upang uminom, ngunit agad siyang pinigilan ni Alice. Sinabi ni Alice na hindi niya alam na maaaring mailason ang inumin. Sa kabila ng tensyon, pinilit ni Alice na palabasin si Evie mula sa lugar habang dala ang maleta nito. Bumalik si Alice sa lugar kung saan nagtitipon sina Frank at ang kanyang mga kasamahan. Nagkalat ang mga bote ng wine at iba't ibang kalat sa sahig. Habang nililigpit ni Alice ang mga ito, napansin niyang nakaupo sina Frank at ang kanyang grupo, abala sa pag-uusap. Lumapit si Alice at nagsilbi ng wine sa kanila. Tinanong ni Madam Mura si Frank, sino siya? Sinagot ni Frank, si Alice ang tagapag-alaga ng Chateau. Pagkatapos, hinandugan sila ni Alice ng isang piano performance. Humanga ang lahat sa kanyang talento. Samantala, si Evie, na nasa labas ng gusali at hindi nakaalis, ay narinig ang tugtog ni Alice. Sa kuryosidad, pumasok si Evie at napansin ang isang sobre sa mesa. Binuksan niya ito at tiningnan ang laman. Alam ni Alice na dapat malaman ng mga pulis ang katotohanan kahit pa ikapahamak niya ito. Kaya naman naghanda siya ng isang folder na may pamagat na para sa mga pulis at iniwan iyon sa kanyang mesa. Sa loob nito ay may larawan na nagpapatunay na siya ang ina ni Max Moriu, ang estudyanteng kamakailan lang ay napatay. Kasama rin sa folder ang iba't ibang dokumentong ninakaw mula sa silid ni Frank na naglalaman ng ebidensyang nagpapakita na tumatanggap si Frank ng pera mula kay Hess upang ikalat ang propaganda ng partido. Nakita ni Evie ang folder at agad na pumunta kay Frank, sinasabi sa kanya na itinago ni Alice ang impormasyong ito tungkol sa kanya. Natapos ang pagtugtog ni Alice at nagpalakpakan ang lahat. Muli siyang nagsilbi ng sopas at wine hanggang sa huling round ng pagkain mula sa kusina. Pagbalik niya, nakita niyang hawak ni Evie ang isang litrato, si Max kasama si Alice na siya ang ina ni Max. Napatingin ang lahat, lalo na si Frank, na nagsimulang magduda kay Alice bilang posibleng kumuha ng kanilang mga file. Ang bodyguard ni Frank ay pumwesto sa likuran ni Alice, ngunit mabilis na kinuha ni Alice ang isang kutsilyo upang saksakin ito. Naiwasan ng bodyguard ang saksak. Ngunit agad na kinagat ni Alice ang kanyang braso at nakatakas. Hinatak niya si Evie at tinutukan ng kutsilyo upang walang lumapit sa kanila. Habang si Gaspar ay nagbabalak barilin si Alice,
sinipa niya ang isang device sa electric wall, nagdulot ng blackout, at may sumabog na bala na tumama sa isa sa mga kasamahan ni Frank. Sa gitna ng kaguluhan, nagtago sina Alice at Evie sa isang lihim na pintuan. Sa dilim, narinig ang usapan ng mga kasamahan ni Frank. Isang boses ang umamin sa kung sino ang pumatay sa anak ni Alice. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang pinto at pinaghinalaan nilang dito tumakas sina Alice at Ivy. Nag-usap ang mga kasamahan ni Frank at pilit nilang pinalalabas si Madam Mura at ang kasama nito. Samantala, sina Alice at Ivy ay umaakyat sa hagdan habang hinihila ni Alice si Ivy. Biglang nahulog ang cellphone ni Ivy at napansin ni Alice na tinatawagan nito ang mga pulis. Nagalit si Alice at dinala si Ivy sa itaas, sa attic. Pagdating doon, nakita nila mula sa bintana na nasusunog na ang sasakyan ni na Madam Mura. Nasunog ito dahil sa kagawan ito ni Alice upang masigurong walang ebidensyang makalabas. Agad na pinuntahan ni Frank ang lugar ng insidente at galit na kinumpronta si Hess, tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sagot ni Hess, solve na ang problema natin. Ngunit iginiit ni Frank na hanapin si Alice. Habang nasa attic, tinanong ni Ivy si Alice kung bakit siya nadamay sa gulong ito. Sumagot si Alice, kasama ka dito sa krimen na ito. Nagkaroon sila ng matinding pag-uusap at na-convince si Alice na wala talagang alam si Ivy tungkol sa nangyari sa anak ni Alice. Pinaliwanag ni Ivy na kahit ang account na ginamit ay nakapangalan sa kanya, wala siyang kinalaman dito. Samantala, paakyat na sina Frank at ang kanyang grupo patungo sa attic upang harapin sina Alice at Ivy. Habang nag-uusap sina Alice at Ivy, bigla silang binaril ni Gaspar. Tinamaan si Ivy, bahagya sa mukha, ngunit si Alice ay nakatakbo papunta sa hagdan. Hinabol siya ni Gaspar at pinaputukan muli. Dahilan upang mahulog si Alice sa mas mababang bahagi ng hagdan. Nabali ang hawak niyang kutsilyo at natusok ito sa kanyang hita. Sa kabila ng sugat, nakabangon si Alice at tumakbo. Samantala, bumaba si Ivy dala ang mga dokumento at ibinigay ito kay Frank. Sa tuwa, sinabi ni Frank kay Ivy, "That's in the girl." Tuloy ang paghahanap ni Hess kay Alice. Binuksan niya ang isang kabinet, ngunit tinawag siya ng isa niyang kasamahan, kaya umalis siya. Hindi alam na doon lamang nagtatago si Alice. Mula sa bintana, nakita nilang may paparating na patrol car papunta sa kanilang building. Napamura si Hess at uminom na lang ng tubig. Si Gaspar naman ay nagpatuloy sa paghahanap kay Alice. Nang makarating siya sa silid ni Piero, nakita niyang patay na ito, dahilan upang magulat siya at agad lumabas. Dumating na ang mga pulis, hinarak sila ng grupo ni Frank at sinubukang makipag-usap. Napansin ng isa sa mga pulis na inuubo si Frank, na senyales ng epekto ng lason na inilagay ni Alice sa kanilang pagkain at alak. Samantala, pinuntahan ni Ivy si Alice at nakita itong sugatan. Tinulungan niya ito at sinubukang tumakas palabas ng building. Habang nag-uusap, dumating ang mga pulis. Sinabi ni Alice, "It's too late. Nilason ko silang lahat at malapit na silang mamatay." Nang mabanggit ni Ivy ang anak ni Alice na si Mark, nagulat si Alice at nagduda kung may alam si Ivy tungkol dito. Galit na galit si Alice at sinabi, "Dapat pinatay na kita." Tumakbo si Ivy at iniwan si Alice. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ni Gaspar, nakita niya si Alice sa labas at tinangkang barilin ito. Bigla siyang nagsuka ng dugo at napahinto. Samantala, ang mga pulis ay patuloy na iniimbestigahan sina Frank at Hess. Sa labas, sumigaw si Ivy ng T-help. Nagulat ang mga pulis, ngunit inunahan sila ni Hess at pinagbabaril ang dalawa. Nagpatuloy si Gaspar sa paghahanap kay Alice hanggang makarating siya sa isang patibong lugar kung saan natrap ang kanyang paa at natumba siya. Agad na inagaw ni Alice ang kanyang baril, itinutok ito kay Gaspar, at binaril siya, dahilan upang mahulog ito sa hagdan. Sinundan pa ito ng isa pang putok upang tuluyang mapatay si Gaspar. Narinig ni Hesse ang putok at agad pumunta sa lugar. Napansin niyang inuubo na rin siya ng dugo. Sa kabilang banda, sina Frank at Ivy ay nag-uusap, iniisip kung paano lulutasin ang mga nangyayari. Biglang nagsimulang umubo si Frank ng may dugo. Sinabi ni Ivy na poison kayo, kagagawan iyon ni Alice. Narinig nila ang mga putok mula sa building. Si Hesse ay lumabas ng building, dala ang baril, ngunit bumagsak siya dahil sa tama ng bala sa likod. Tumakbo si Ivy, ngunit hinabol siya ni Frank.
Natumba si Eve sa daan nang itulak siya ni Frank. Habang nakahandusay si Eve, sinabi ni Frank, "Bevis, did you do this to me?" Biglang nakita nila si Alice na nakatayo sa pinto ng building, hawak ang baril. Tumakbo si Frank. Habang si Alice ay nilapitan si Eve at sinabing, "Go." Pagkatapos, hinanap ni Alice si Frank at narinig ang boses ng kanyang anak na si Mark mula sa isang video na nagpapakita kung paano ito namatay. Habang naguguluhan si Alice, biglang sinugod siya ni Frank. Natumba si Alice at nabitawan ang baril niya. Sinipa siya ni Frank habang inuubo ito ng matindi dahil sa lason sa kanyang katawan. Tumawa si Alice sa kabila ng sakit. Galit na galit si Frank at sinipa siya ulit, ngunit biglang sumulpot si Eve at sinaksak si Frank sa likod. Napatigil si Frank, naupo sa mesa at tuluyang namatay. Tinulungan ni Eve si Alice na makatayo at sabay silang umalis palayo sa lugar. Huminto ang dalawa, tumingin sa gusali at sinabi ni Alice kay Eve, "Ang bahay na iyon maganda. Sa iyo na iyan. You are free. Go now." Biglang bumagsak si Alice sa lupa. Ito po ang mga karakter na gumanap dito sa movie. Alice, ang ina ng isang pinatay na bata, na handang gawin ang lahat upang maipaghiganti ang anak. Frank, isang kasamahan na puno ng ambisyon, ngunit may itinatagong lihim. Eve, ang inosenteng kabataang nadamay sa gulo, ngunit nagpakita ng tapang at determinasyon. Hess, ang mapanganib at mapanlinlang na lider na may koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Gaspar, isang tauhan na walang haba sa paghahanap kay Alice, ngunit natapos sa trahedya. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.